Ano? Bakit pwedeng maglaro ni Risa Sato ngayong season samantalang sina Molina at Meneses ay hindi pwede? May pinapanigan nga ba ang PBL o sadyang may kaukulang patakaran na dapat sundin? Tila sabik na ang mga volleyball fans sa pagbabalik ng PBL. Pero kamakailan lang, nagkaroon ng ilang nakakagulat na balita tungkol sa paglipat ng mga manlalaro na nag-iiwan ng mga tagahanga na nagtataka. Ang paglipat ni Risa Sato sa Cheritigo ay naging maayos, pero iba naman ang sitwasyon ni Ces Molina at Rere Meneses. Bakit at ano ang pagkakaiba? Lahat ito ay dahil sa mga panuntunan ng PBL tungkol sa paglipat sa kalagitnaan ng season. Simulan natin kay Risa Sato. Si Sato ay humiling na i-end na ang kanyang kontrata ng mas maaga sa kanyang kupunang Creamline bago pa man magsimula ang All-Filipino Conference. Pumayag naman ang Creamline kaya tinanggal na nila ito sa roster. At dahil hindi siya nakalista sa roster ng kahit anong kupunan sa panahon ng conference, naging free agent ito at pwede siyang sumali agad sa ibang kupunan. Ngayon, dito nagiging mahirap ang mga panuntunan. May panuntunan ng PBL na pwede kang magdagdag ng mga manlalaro sa kalagitnaan ng season, pero kailangan lang na hindi pa sila nakalista sa anumang kupunan para sa conference na yon. Kapag nakalista ka na sa opisyal na roster ng isang kupunan, hindi ka na pwedeng maglaro sa ibang kupunan. Pero iba naman ang kaso ni Ces Molina at Rere Meneses. Naglaro sila para sa Signal bago ang holiday break ng liga. Nasa roster sila at naglaro pa. Kahit na hindi na na-renew ang mga kontrata nila, dahil nakalista na sila at naglaro, pinipigilan sila ng panuntunan na sumali sa ibang kupunan ng PBL sa conference na ito. Kailangan nilang maghintay hanggang sa susunod na conference. Kaya ano ang pangunahing pinagkaiba? Tinanggal si Sato sa roster ng kupunan niya bago magsimula ang conference. Sina Molina at Meneses naman ay nakalista na at nakapaglaro pa. Isang maliit pero mahalagang pagkakaiba na nagpapakita kung gaano kahalaga ang timing at ang mga partikular na panuntunan ng PBL tungkol sa paglipat sa kalagitnaan ng season. Binigyan din ng Commissioner ng PBL na dapat iwasan ng mga kupunan ang paglilista ng mga manlalaro na malapit nang ma-expire ang kontrata para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Gusto ng liga na matiyak ang patas na laro at maiwasan ang mga butas sa sistema. At ipinapakita ng sitwasyong ito ang mga komplikadong aspeto ng mga kontrata sa profesional na sports at mga regulasyon ng liga. Isang paalala na kahit sa nakakatuwang mundo ng volleyball, may mga mahigpit na panuntunan na dapat sundin. Kaya sa susunod na makita mo ang isang manlalaro na lumipat ng kupunan sa kalagitnaan ng season, mauunawaan mo kung bakit ang ilang paglipat ay maayos habang ang iba naman ay hindi. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Hindi ka pa nakakaupo, pandesal ka. Ohayo! Saan ka? Nasaan ka ngayon? Nasa Japan ako. Charot. Hello. Miss na kita. Dito lang oh. Dito agad. Ato. Dito lang oh. Upo ka lang na gano'n. Ano ba yun? Next naman. Ano yun? Si MG pala. MG! Ako naman. Oh my God! Sana all. I love you. Ay!
Wow.